Kung gusto mo ang performance ng Poco F5 Pro pero kulang ang budget mo, huwag kang mag-alala dahil sa Budol Finds ng ating subscriber na si Lil Bro nakahanap tayo ng alternative at mas mura ng halos 7,000 pesos. Di lang yun, mas malaki din ang display, mas mataas ang refresh rate at charger. Kaya in this video, re-reviewin natin ang Vivo IQ Neo 8. Isasalang ko sa gaming test para makita mo ang battery drain, performance at temperature. Kaya kung may plano ka magpalit ng smartphone, panoorin mo to hanggang dulo dahil baka ikaw na ang isa sa dalawang manalo ng Tig 100 Smart Load. Meron itong 6.78-inch display kaya mas malaki to kumpara sa ibang smartphone gaya ng Poco F5 Pro at Lenovo Y70. Kaya kahit isa kang gamer o mahilig sa movies, bagay sa'yo to. Sobrang linaw din at dahil yan sa AMOLED, HDR10 at 1260 by 2800 pixels. Ang advantage ng HDR10 ay mas na-enhance nito ang kulay at brightness ng 2 beses. Pagdating naman sa smoothness panalo to dahil sa 1200 touch sampling rate at 144Hz refresh rate. Ang karamihan kasi ay gumagamit lang ng 120. Sa pagre-review ko parang ito pa lang ang nakita kong may 1200 touch sampling rate. Ikaw may alam ka pa bang iba? Paki-comment naman. Kaya malaking advantage to ng mga gamer dahil sobrang responsive na ng device mo. Wala ka din magiging problema sa outdoor dahil sa 1300 peak brightness. Sa chipset, ito ay naka-Snapdragon 8 Plus Gen 1 na na-release lang nitong 2022. Para sa network connectivity, ito ay naka 5G. Kasing lakas nito ang ROG Phone 6, Legion Y70 at Poco F5 Pro pagdating sa CPU, gaming performance at battery efficiency. Para sa gaming test, sa PUBG, available ang Ultra HD at 90 FPS. Smooth naman ang buong paglalaro, although minsan bumababa ang FPS sa 60 pero di mo ramdam sa actual game at kadalasan nasa 88. Sa Genshin Impact, nasa highest graphics at 60 FPS. Pinakamababa ang 40 pero kadalasan nasa 46. Wala din akong nakitang lag at naging problema. Di ko na sinama ang ML sa video pero kayang-kaya to kahit ultra. Pinakamababang FPS ang 100, kadalasan nasa 117. Pagkatapos ng isang oras na paglalaro, ang pinakamataas na temperature ay 37 degrees at bumaba ang battery ng 14%. Pagdating sa chipset, competitive pa rin to at sobrang laki ng improvement mula sa 8 Gen 1 at masasabi ko na nasolusyonan na ang heating issue. Nasa 1.3M ito sa Antutu at naka-stereo speaker kaya malakas at malinaw ang tunog. Para sa akin yung quality ng sound niya ay nasa 9 out of 10. Sa battery, meron itong 5,000 mAh at 120 watts Type-C charger at kayang ma-fully charge from 0 to 100% sa loob lang ng 18 minutes. Isa ang charger sa main highlight ng device na to dahil mahirap tong mahanap lalo na sa ganitong price range. Sa camera, meron itong 50 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie shooter. Pagdating sa photo malinaw at maganda ang kuha nito kahit nasa low light. Pag-usapin din ang camera, isa ang Vivo sa mga gusto ko. Sa video naman, smooth din at hindi maalog pag naglalakad. Kumpara din sa Poco F5 Pro at Y70 mas mataas ang video recording nito na aabot ng 8K at 30 FPS. Yung dalawa kasi hanggang 24 FPS lang. Para manalo ng 100 Smart Load, siguraduhin lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question at pipiliin ko ang dalawang winners. Sa online, ito ay may presyong 17,599 pesos para sa 12GB RAM at 256GB internal storage. Ang 12GB RAM ay sobrang laki niyan, kaya kahit mabigat na games at mag-multitasking ka, hindi mahihirapan ang phone mo. Nilagay ko na din sa description yung mga link kung saan mo to mabibili. Ngayon, bago mo to bilhin, dapat alam mo to. Hindi ito lumabas globally kaya naka-China ROM. Kung ang tanong mo magagamit ba to sa Pilipinas? Ang sagot ko dyan ay oo. Yun nga lang wala tong local warranty. Nasa description na din ang mga best of the best na smartphone at tablet ngayon mula 5K, 10K hanggang 25K para sa iba mo pang option. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.